din po sa bayan ng Baclayon sa Bohol, ang kapuso nating si Jessica Soho. Jessica, kamusta dyan sa kinaroroonan mo? Mel, hindi katulad ng ibang mga bayan sa ibang mga probinsya kung saan ang mga luma binabago. Dito sa Bohol, pinahalagahan at iningatan ng husto ang mga pamana ng ating kasaysayan. Kaya naman nakapanlulumong makita ang grabing pinsalang tinamo ng heritage churches kung tawagin. Mga simbahang 300 to 400 years old na. Isa ito sa pinakamagandang mga tanawin dito sa buong probinsya ng Bohol dahil dito kitang-kita mo ang dalawang kayamanang pinag-ingatan ng husto ng mga taga rito. Ang kalikasan sa pamagitan ng Lubok River kung saan pwede kang sumakay sa napakalinis na ilog na yan. At sa tabi lang nito, ang lumang simbahan ng Lubok. Yun nga lang, dito mo rin makikita ang laki ng pinsalang idinulot ng lindol. Magnitude 7.2 ang lindol na tumama dito sa Bohol. At ang sabi nila, katumbas raw ng lakas ng lindol na yan ay 32 na bomba na bumagsak sa Hiroshima sa Japan nung araw. Dito sa kalsada sa tabi ng simbahan, kitang-kita mo yung uka o yung crack at kung gaano kalalim yung bitak na nalikha ng lindol. Ayan. Tapos doon, no? Parang yung isang bahagi ng kalsada, bumagsak. Kaya naman, tagos yan. Pag sinundan mo yan, tagos yung ukang yan hanggang dun sa simbahan. Kaya naman yung simbahan, sa gitna na hati. Yung likod, itong nakikita natin, okay pa. Medyo at least may naisalba. Pero dito sa may bandang gitna nito, doon nag-crumble. Nung una nyo nakita, what happened to the church? The facade is gone. Sa gitna parang nag-crumble. Ano sabi, naiyak ho ba kayo noon? Pinigilan ko noon. Kahapon ako naiyak sa misa namin. Father. Na mabigat ho. Ang problema kasi, hindi lang itong... Hindi lang itong simbahan na to. Opo, 22 churches, 28 churches ba? Mostly heritage churches. Sa mga heritage churches, meron yata kaming almost 10 heritage churches na proclaimed by NCCA. Dalawa lang yata ang hindi na napinsala. May kukunti, may mga cracks. Yun lang yata ang Dimyaw at saka Panglao, pero all others, Loon, Maribuhok, yung total wreck talaga. Ano po ang pumasok sa isip nyo nung una nyo nakita ito? Nakakapanlumo nakakadurog ng puso. Kayo pa ho kaya na taga rito? Oo nga po I was in Tagbilaran yesterday when naglindol, tapos nakita ko na lang sa FB nung mga pinost na pictures nitong aming nasirang simbahan. Kanina nga, nung kumanta yung children's choir, naiyak talaga ako kasi ang dami naming mga memories dito. Tapos it's one of the national heritage ng aming, hindi lang dito sa probinsya, of course sa buong, it's part of the cultural heritage of the Philippines. Nung nakita nyo na ganyan nangyari, ano sabi nyo sa sarili nyo? Wala ko masabi. Bakit nasira yan? Matagal na yan. Religyoso pa naman ang mga taga rito, no? Oo. Paano ho yun? Ano sila nang magawa? Anong magawa nila? Okay, ito yung parish church ng Dawis dito sa Bohol na isa rin sa mga heritage churches na nasira. Itong facade niya talagang wasak na wasak. At ayon dun sa marker, inumpisahang ipatayo ito 1863.
to 1879. Meron ding mga importanteng artwork dyan na ginawa, pero yun ang isa sa mga nakakalungkot ngayon dahil wasak na wasak itong simbahang ito. Ayon sa mga saksi, kasalukuyan noon na magmimisa sana para sa isang patay sa loob ng simbahan nung nangyari yung lindol. Kaya itong sasakyan ng funeral parlor na nakapark dito sa harap, isa sa mga nadaganan ng mga debris na nanggaling dun sa fasad ng simbahan. Ngayon tingnan natin yung iba pang damage dito sa Taoist Church, dito naman sa bandang likuran at tagiliran nito. Naramdaman niyo po yung lindol? Oo, kasi yung 8:15 ay inahanda ko yung yung para sa misa kasi meron kasing funeral mass. Nagkataon naman na akala ko kung ano yung dagungdong na yun na pala ang ang lindol. Blessed Virgin Mary. Itong simbahan na to sa Dawi, 1697 pa itinayo at binuhusan ito ng malaking pera para ma-preserve yung history at yung relics na narito. In fact, priced yung mga artwork na nasa ceiling at nasa mga walls niyan. Kasi ganun nila pinapahalagahan itong mga heritage church ng Bohol. Grabe, no? Mel, ang inyong nakikita ay yung ilang detalye po ng Baclayon Church, no? Ito ang second oldest church sa buong Pilipinas, second only to the Church of San Agustin dyan sa Maynila. Ayon sa mga nakausap natin, itinayo ito taong 1596. At Mel, kung makikita mo yung mga remnants nitong gumuho na fasad nitong Baclayon Church, hindi actually mahirap makita kung bakit gumuho ng husto yung maraming mga simbahan dito dahil nga nung araw, base na rin sa accounts ng ating mga historian, no, ang mga simbahang ito ay pinagdugtong-dugtong lang na mga corals o mga limestone at ang nagdikit lang dyan ay yung puti ng itlog o kaya molasses, yung pulang asukal na ginawang malapot, no? At ilang dayami. Kaya kitang-kita mo dyan sa mga detalye ngayon, mga gumuhong parte na yung iba nga mga lupa pa yung ginamit at talagang kahit mga bato-bato, wala halos kang bakal na makikita. Kaya siguro after 300 to 400 years at nangyari ang isang malakas na lindol, ganun na lang kung gumuho itong mga simbahang ito. Mel? Kaya nga, Jessica, alam mo, yung ulat mo ay lalong pinaiigting yung aking pasasalamat na minsang kong nabisita yung mga simbahang iyan na itinampok mo sa ulat mo. Pero ako'y nagtatanong sa kaisipan ko, Jessica, yung bang pagkasira ng maraming mga kalsada dyan, yung pinakita mo kanina sa highway, nagkabitak-bitak, yung ba ay dahil substandard yung mga kalsadang iyon o sadyang talagang sa lakas ng lindol, talagang hindi talaga kakayanin ng mga kalsada? Jessica. Nako, yan Mel, mahirap masiguro no kung ano yung kalidad ng mga kalsada rito. Pero ang pagkakaalam natin, ang ilalim kasi ng Bohol is limestone. Malambot. Bato na yung puti. So medyo matibay yan. No? Medyo matibay pero ang problema dyan, alam ko dyan din nangyayari yung mga sinkhole na tinatawag. Pag sobrang nalagyan ng tubig, may mga possibility ng sinkholes. Ngayon, as to yung pagkakagawa, yung quality control ng mga kalsada, siguro dapat tignan din yan, no? Dahil ang problema dito sa Bohol, Mel, sa mahabang panahon, hindi sila nakakaranas masyado ng lindol. Base sa sinabi ni FIVOX Director Solidum kahapon, 1990, nagka-earthquake February 1990, at doon lang nila na-discover na meron palang fault dito. Ang nakapagtataka lang, yung epicenter ng lindol, Mel, ay nangyari doon sa eastern portion, doon sa bayan ng Carmen. Pero hanggang western portion, yung binisita na bayan ni Jiggy, yung Loon,
grabe yung pinsala. Pero kaya siguro magandang pag-aralan din yan ng ating mga volcanologist kung bakit yung epicenter nasa kabilang dako, pero yung epekto niya hanggang dun sa kabilaang side, sa western side. Katunayan, Jessica, maya-maya lamang ay hatid natin ang ulat ni Sandra Aguinaldo. Tungkol na nga dyan sa iyong tinatanong mo sa kaisipan mo, no? Sapagkat tila parang merong ang natuklasang bagong fault, ang PHIVOLCS, dyan sa Bohol.